Homecoming. Uuwi na si Papa. Mabilis akong napabangon mula sa pagkakahiga sa sopa. Napatingin ako sa nakababata kong kapatid na si Shane na nagmamadaling bumaba ng hagdan. Nang marating niyang ibaba, ay kitang-kita ko ang lapad ng kanyang ngiti. Hindi ko pa siya nakikitang ganito kasaya kahit kailan. "Kuya!" tili niya at lumapit siya sa akin. "Uuwi na raw si Papa. Sabi niya sa akin, uuwi na siya ngayong buwan." Hindi ko malaman kung ano ba ang mararamdaman ko. Hindi ako masaya, hindi rin ako malungkot. "Shane, ilang beses na bang pinangako ni tatay yan?" tanong ko. "Bata pa lang ako, sinasabi na niya yan. Tignan mo tayo ngayon. Lumaki na tayo't lahat-lahat, nasa Saudi pa rin siya." "Iba ngayon, kuya. Ipinakita niya sa akin ang scheduled flight niya." Lalong lumapad ang pagkakangiti ni Shane. "Sasabihan ko si Lola, teka." Dali-dali siyang lumabas ng bahay at nagtatatalon. "Mag-ingat ka!" sigaw ko, pero hindi niya ako nilingon pa. 18 years old na ako habang si Shane ay 11. Simula na maghiwalay ang mga magulang namin, ang lola na namin ang nag-aalaga sa aming magkapatid. May sarili ng pamilya si Mama at mukha naman siyang masaya. Si Papa naman ay nag-abroad para may pangsustento sa aming magkapatid. Umuuwi naman siya, isang beses sa 2 taon, depende sa kontrata niya. Noong ako'y 6 na taong gulang pa lamang at wala pang 1 taon ng aking kapatid, nasaksihan ko kung paano unti-unting nasira ang pagsasama ng mga magulang namin. Nasaksihan ko kung paano nila isinumpa ang isa't isa, kung paano nila pisikal na sinakta ng isa't isa, at kung paano nila sinabing pinagsisihan nila ang pagkikita nila. At baka pati kami magkapatid ay pinagsisihan din nila. Ang palaging ending, aalis si Mama at uuwi sa kanila. Si Papa naman ay aalis at makikipag-inuman sa barkada niya para makalimot sa problema. Naiwan akong mag-isa kasama ang aking nakababatang kapatid na aking naging responsibilidad. Minsan, may mag-aalaga sa aming kapitbahay dahil naaawa. Nang sinubukan kaming kunin ni Lola, hindi pumayag si Mama dahil inilalayo raw kami. Ito ay isang magulong pagkabata. Sa totoo lang, ito ay nagdulot sa akin ng trauma. Nang nasa tamang edad na ako, para maintindihan ang mga bagay-bagay, nalaman kong nagkaroon ng third party si Papa at nalaman yun ni Mama. Nakita ko kung paano naghiinakit ang nanay ko. Nandidiri siya sa tatay ko. Minsan, nakikita ko rin siyang bigla na lang iiyak. Ang masakit pa, wala akong magawa. Nasasaktan ang nanay ko at nasasaktan din ako na nakikita siyang ganyan. Isang araw, unti-unti na siyang nagbago. Nagsimula na siyang manlamig. Wala na siyang pakialam. Iniwan niya kami. Simula na mapagtanto ng aming tatay ang kanyang pagkakamali. Sinubukan niyang ayusin ang mga bagay, ngunit sa huli ay nabigo siya. Tapos na talaga sila ng nanay ko. Wala na talaga. At ayaw na niyang maranasan pa ang sakit na iyon. Siyempre, nasaktan din ang tatay ko. Naging alkoholik siya at nang matauhan, nagpasya siyang mag-ibang bansa para mabuhay kami. Makalipas ang ilang taon, hindi naman naging masamang idea ang plano ng tatay ko. Lahat ng pangangailangan namin ay nabibigay niya. Lumaki ang kapatid ko na nakukuha ang anumang gusto o kailangan niya. Pinaulanan siya ng pagmamahal ng aming mga kamag-anak. Siguro, yun din ang rason kung bakit hindi siya ganun kasabik pagdating sa pag-aalaga ng isang ina. Close siya sa papa namin. Masasabi kong isa siyang daddy's girl. Sa kabilang banda, lumaki akong malayo ang loob. Sobrang traumatized ako. Lumaki akong mapag-isa at hindi ganun ka-showy. Ni hindi nga ako lumalabas ng bahay at puro aral at games na ang inaatupag ko. Hindi rin ako close sa daddy ko. Naiinis ako sa kanya dahil sinira niya ang pamilyang ito. Sobra akong naiinis sa kanya. Isang umaga ng Lunes, nagising na lang ako sa sobrang dami ng box sa bahay. May naririnig din akong mga ingay at tawanan. Kahit hindi ako bumaba, ay alam ko na kung ano ang nangyayari. Nakauwi na si Papa.
Every time na umuwi si Papa galing Saudi, marami siyang dalang pasalubong, kaya dinadagsa ang bahay ng mga kamag-anak namin. Mga kahon na puno ng chocolate, branded na kasuotan, sapatos, gadgets, at marami pang mga mamahaling bagay. Palagi niyang sinisigurong nasasatisfy niya ang mga pangangailangan at kahit mga luho namin. Kuya, kumusta yung paris ng sapatos? Ngiting tanong ni Papa na makita niya ako. Halata sa kanyang muka, mas matanda siyang tignan kumpara sa kanyang edad. Kasya ba? Nahirapan pa akong hanapin yan. Okay lang po, matipid kong sagot. Hindi mo ba gusto? Tanong niya. Napakamot sa tenga niya. Akala ko kasi magugustuhan mo. Nakikita ko kasi sa mga share mo sa Facebook. Maganda, sabi ko, habang walang ekspresyon sa muka. Salamat po. Hindi na siya nagsalita pa at hinayaan na niya akong umakyat sa itaas. May mga bisita rin siyang hindi ko kakilala at alam niyang hindi ako lumalabas ng kwarto kapag may bisita sa bahay. Hinayaan na lang niya ako. Maraming nagbago simula na umuwi si Papa. Siyempre, masaya ang kapatid ko at si Lola. Palagi ko pa nga silang naririnig na nagtatawanan. Habang tumatagal si Papa sa bahay, para akong nasasakal at ang bigat sa pakiramdam. Pagkatapos ko masaksihan ang mga bagay noong bata pa ako, ay hindi na ako comfortable kay Papa. Sinusubukan niya akong kausapin pero mailap ako. Minsan, okay na siya sa mga matipid na sagot ko hanggang sa pumasok siya sa kwarto ko isang linggo ng gabi. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Sorry, hindi ako kumatok bago pumasok. Baka magalit ka. Mula sa pagsiselfone ay umangat ang tingin ko sa kanya. Iba ang tono niya, sarcastic. Po? Sabi ko. Bakit ka nga pala magagalit? Matagal ka nang galit sa akin. Bulong ni Papa sa sarili. Pero rinig na rinig ko iyon. Doon ko napansin na namumula ang mukha niya at mukhang hindi siya ganun ka-stable tumayo. Lasing siya at hindi ako nagkamali. Anong meron sa'yo? Tanong ko. Nagugulahan sa kinikilos niya. Yan ang tanong. Sabi niya habang nakatingin sa mata ko. Anong meron sa'yo? Nalilito ako. Bakit mo ginawa yun? Tanong niya. Maotoridad ang boses niya. Kumunot ang noo ko. Anong ginawa? Sa school niyo kanina. May academic recognition day pala kayo. Bakit hindi ka nagsabi? Maiintindihan ko kung gusto mo lang mapag-isa, anak. Iintindihin ko. Pero sasabihin mo sa nanay ng kaklase mo, nasamahan ka sa stage at siya na ang magsabit ng medal sa'yo. Wala ka bang magulang? Wala ba ako rito? Display lang ba ako? Lalong namula ang mukha ni Papa. Nagsimula na rin mangilid ang luha sa mga mata niya. Nasaktan siya. Hindi ba? Tanong ko. Ano? Sagot niya na di makapaniwala. Tinatawag mo lang na ama ang sarili mo dahil nakakaparami ka. Pero alam mo, hindi ko ramdam yun. Nagsimula nang mamuo ang mga luha sa mga mata ko. Paano mo nasabi yan? Tanong niya. Halos mamatay ako sa hirap ng trabaho ko. Tapos tingin niyo ba, sa isang paris ng sapatos ay sapat na? Mga gadgets okay na? Hindi ko alam dahil hindi mo na sinasabi sa akin. Lason ni Papa. Ni ayaw mo nga akong kausapin. What's your problem with me? Bakit ka ba galit na galit sa akin? Gusto ko lang naman maging tatay sa'yo, okay? At sinusubukan ko. Kung gayon, itigil mo na. Bakit ako titigil? Tanong niya. Anak kita. Kasi ayaw naman na kitang maging tatay. At ayaw rin naman kitang maging anak. Yun ay lumikha ng kabog sa aking dibdib. Bumagsak ang luha ko sa sahig. Nagulat siya. Hindi ko sinasadya. Sinabi niya. Parang nawala ang epekto ng alak sa kanya. Anak! Kinabukasan, sobrang awkward ng atmosphere sa bahay. Nasundan pa iyon ng ilang araw hanggang isang umaga. Nagising na lang ako na umalis na uli si Papa at bumalik na siya sa Saudi. Araw-linggo at kahit mga buwan ang lumipas pero hindi na kami nag-usap uli. Sinubukan akong tawagan ni Papa pero hindi ako sumasagot. Galit pa rin ako sa kanya at galit din ako sa sarili ko. Napakasama akong anak pero wala akong magawa.
Sinusubukan ko siyang tanggapin, pero masyado pang masakit ang pangyayaring noon. Lunch break ko, nung tinawagan ako ng kapatid ko, umuwi raw uli si Papa at hindi na raw babalik pa uli sa Saudi. Araw-araw ko iniisip kung kailan darating ang panahon na mapatawad ko si Papa. Lumaki akong inisip na ayaw kong maging kagaya niya. Ayaw kong maging cheater. Ayaw kong magbigay ng trauma sa mga anak ko. At ayaw kong sirain ang pamilya ko. Lumaki akong inisip na masama siya. Di ko naisip na nakabawi siya sa lahat ng masasamang bagay na nagawa niya. He had suffered a lot during the last decade. Pagkatapos ng mga taong panunuklam sa kanya, siguro nga ito na ang tamang panahon para patawarin siya. Para sa kapayapaan ng isip namin. Kaya hindi ko na hinihintay na mag-uwian pa. Umuwi na ako agad sa bahay. At as usual, napakaraming tao. Dahil for sure, marami ring dala si Papa na pasalubong. Ngunit sa pagkakataong ito, napakatahimik ng paligid. Wala kang maririnig na tawanan o kasiyahan. Wala ring mga regalo. Walang masaya. Wala lahat. Doon ko napagtanto ang nangyayari. Oo, umuwi ang tatay ko. At wala nang maraming kahon, gaya ng dati. Sa katunayan, meron lamang iisa. At siya ay nasa loob nito.